Simpleng buhay, simpleng tao lamang. Kaya ngayon, mga katamheart, andito kami ngayon sa bukid namin. So, 4 days na kaming hindi nakababa. Kaya ito ngayon yung kinakain namin. Saging is life. Ayan mga katamheart, nagbintig o nagsugba-sugba, nag-ihaw o saging na hilaw. So, ayan ang kinakain namin ngayon for today's video. A day in my life dito sa aming bukid. Kaya mga katamheart, naubusan kami ng budget. Kaya saging-saging muna ang almusal. At napakasarap sa pakiramdam. Alam mo yung naubusan ka ng budget, ng bigas at ito yung kakainin mo, yung saging. Kaya napaka-espesyal ng saging na to ngayong araw. Ayan, maglalatag na tayo ng sako para komportable yung pagkain natin ngayon. Pero sa totoo lang, ito talaga yung literal na pamumuhay dito sa bukid. Kapag naubusan ka na ng bigas sa bahay, yun ang kinakain ng mga tao dito. Yung balanghoy, saging, at saka kamote. Yun talaga yung literal na kinakain dito. Kapag naubusan ka ng budget at walang budget, sa isang linggo talaga, yun ang kakainin mo. Sa totoo lang, naranasan ko yan. Yung mga ganong ganap, ay nako, hindi ako ignorante dyan. Yung kakainin mo sa umaga, almusal ay saging, pagka tanghalian ay saging pa rin, pagkahapunan ay saging pa rin para may laman yung tiyan mo. Kinabukasan sa CR na talaga ako na malagi ng isang araw dahil akala ko talaga madidehydrate ako dahil yung tiyan ko panay talaga ang papo. Grabe, hindi ko talaga yun makalimutan yung mga ganong nangyayari sa buhay at napakaswerte na natin ngayon at na tayo, may sariling farm kahit papano ay nakakaraos na tayo sa pang-araw-araw na pangangailangan natin at ito na nga. At sabi ko nga, magkocontent ako nung mga panahon na ganito at mamimiss mo talaga dahil napakasarap ng ganitong pagkain. Alam mo yung lola ko, umabot din ng ilang years ang edad niya dahil nga yung mga pagkain na ganito, ang akala mo, iniisip mo ay pang mahirap lang ito na pagkain. Pero nagkakamali pala tayo. Ito pala ay napakaganda sa katawan at napaka-healthy. At hindi mo dapat ikakahiya. Dahil ako nga, namimiss ko yung mga pagkain na ganito. Gusto ko laging ganito na yung kakainin ko dahil napaka-healthy. Kaysa naman na yung mga pagkain natin ngayon na kahit ano-ano na lang at yun ay nagdulot ng maagang pagkasakit natin dahil kung ano-ano na ang kinakain ngayon ay lagi na lang mga frozen, mga juice ay yun ay hindi talaga maganda sa katawan. Itong mga pagkain na to ay pang long life. Kasi ngayon, ang pera madali lang hanapin kung hindi ka tamad. Kahit anong gusto mo, makakain mo. Pero yung katawan mo bulok na. Pero yung mga ganitong mga pagkain, kahit magyaman ka pa, yayaman ka pa mas lalong yayaman ka pa, ay kapag ganito mga pagkain ay malayo talaga sa sakit. 'Di ba? Napakasarap talaga isipin na yung mga pagkain na ganito ay hindi pala pang mahirap, kundi pang good health sa katawan natin. 'Di ba? Napakasarap talaga yung mga ganitong pagkain, nakakamiss. Kumbaga, kung ganito yung kinagisnan mo at hanap-hanapin mo talaga. Kaon ka, May. Kaon ka. Dali, dire. Sige ka, oo. Kaon kag binteg. Sa mga mayaman dyan, sa mga yung may kakayahan sa buhay, yung hindi nararanasan yung
buhay probinsya. Ito na yung vlog na to. Ito yung dapat ninyong panoorin kung ano yung mga ganap dito sa bukid at kung ano yung mga kumbaga kinakain ng mga tao kapag wala ng bigas, wala ng makain, wala ng budget sa buhay. Ito na yung pinaka naranasan ko din na napakahirap ng yung sitwasyon na wala kang budget, na wala kang pambili ng bigas. Ito na yung kinakain namin. At kung may bigas man at nakakain ka ng bigas sa almusal at saka sa tanghalian, ito na yung pinaka first class na merienda dito sa bukid. Kahit may pambili ka ng tinapay, pambili ka ng mga biscuits dyan, talagang itatago mo na lang para may pagbili ng kape at mga gatas ng bata at Milo. Ito kasi yung pinaka-literal talaga na na pagkain dito sa bukid. Minsan, kapag kumbaga yung bukid kasi dito napakalayo sa mga tindahan at kapag nandito ka sa bukid, kailangan talaga na grocery ka para hindi ka mawala ng pagkain sa bahay. Pero kapag wala kang pang-grocery dahil nga kakarampot lang yung kinikita mo, yun ay talagang madalas saging yung kinakain dahil nga may nag-aaral pa. Yung kasi dito, yung budget kasi at yung labor lang ng mga tao dito ay napakamura lang. Depende sa'yo. Pero talagang kapag masipag ka dito, hindi ka talaga gugutumin sa panahon ngayon dahil may purpose na tayo, may mga ayuda pa tayo. Sa panahon ngayon, wala nang mahirap sa totoo lang. At yung mahirap lang talaga yung napakatamad na tao na ayaw talagang kumilos sa buhay. Kasi yung mga kasamahan namin dito, napakasipag nila pero may mga times talaga na short pa rin sila dahil nga maraming mag-aaral na mga anak. Dito kasi sa bukid, konti lang yung tag-isa yung anak, 2, 3, 4, minsan kasi 6, 7, 8, 9, 10, isang dosina. Napaka lakas nila kung gaano sila kalakas magtrabaho, ganun din kalakas nila mag-anak. Syempre, sabi nga yung kasamahan namin, kapag walang pambili ng tanduay, yun din yung pangpatulog nila, tatabi sa asawa. Di syempre, mabubuntis na yun at magkakaroon na rin ng dagdag na anak. Alam mo ba yung nakakatuwa rin minsan at nakakainis sa mga sitwasyon nila? Pero wala tayong magagawa dahil yun ang gusto nila, magparami ng anak at parang nagko-contest pa sila dito. Napakalami kasi dito sa bukid namin. At mahal kasi yung pambili ng mga pangpatulog dito. Yun ang sinasabi nila, iinom daw sila para madali sila makatulog. Pero grabe, isang araw nagtatrabaho tapos hindi makatulog. Tapos iba yung hahanapin nila. Ayan mga katamheart, yung isda namin. May nag-deliver kasi kanina, dumaan at bumili kami. Kaya yan, may isda kami. At napakasarap niya ni ulam sa saging. Katong ginamos unta baka. So, ang layo dito sa tindahan, walang ginamos. At bawal ako sa yung uyap na sinasabi yung bagoong. Masarap sana sa sausawan. Alam mo yung nung bata pa ako, dahil napakadalas talaga namin kumain ng saging. Walang araw na hindi kami kumakain ng saging. At iba talaga kapag may edad ka na. Kasi itong saging kapag may edad ka na, parang bloated ka lagi. Noong kabataan ko, naalala ko, hindi talaga ako bloated. Kahit isang kaldero pang kakainin ko, hindi ako maging bloated. Pero yung kalaban ko talaga yung magpapo ba, madalas talaga kapag kumakain ako ng saging. Pero ngayon, madalas din, kapag kakain ako ng saging, talagang magsi-CR ako. Pero talagang napaka-bloated na ng tiyan ko.
Ganun talaga siguro kapag maedad na, sensitibo na yung tiyan. So, hindi talaga tayo pwede pala ng saging kapag maedad na tayo dahil mag-bloated tayo. Pero napakaganda rin ito sa katawan itong saging kapag nagda-diet ako, talagang ito yung kinakain ko. Kailangan talaga ihaw yung saging para hindi ako maging bloated. Pero kapag ilaga at saka iprito, talagang bloated talaga ako. Kaya napakasarap talaga ng ganitong pagkain. Kahit bloated na yung tiyan ko, kapag napasarap na yung pagkain, talagang go-go lang, kain lang ng kain. Total, minsan lang naman ito kapag hindi ka talaga taga-bukid na, hindi mo talaga ito nakakain dahil nga kapag nandoon tayo sa bahay natin, nagpaparal tayo ng mga bata, hindi na natin ito nagagawa. Dahil nga yung natin, yung lutuan natin, hindi na pwede magganito. Dahil hindi na pwede magganito. Iba na yung lutuan natin at iba yung lutuan dito sa bukid. Kaya yan, go-go lang dahil kain lang ng kain. Walang kalaban. Charot. Kapag maedad na yung isang tao, matanda na, hinahanap talaga yung pagkain niya noong bata pa siya, na nakakain niya madalas. Kasi ako, yun talaga yung kinakain ko nung bata pa ako at ngayon talagang gustong-gusto ko, ganito talaga yung kinakain ko. Dahil yung mga pagkain talaga ngayon ay mas lalo akong bloated. Yung ibang mga tinapay, talagang bloated ako noon. Hindi ako laging kumakain noon. Pero kapag nag-gravy ako, kumakain talaga ako. Wala akong pakialam kung mag-bloated ako. 'Di ba? Mga kumbaga pasaway. Sabi nga nila, ngayon na may pera na, hindi na nakakain kung anong gusto mong kainin. Pero noong kabataan na gustong-gustong kumain ng kahit ano, ay hindi nakakain dahil nga walang pambili. 'Di ba? Ang sarap sabihin, useless din naging mapera na. Charot, joke lang. 'Di ba? Mapapatanong ka na lang dahil sa panahon ngayon, kapag maedad ka na, parang wala nang halaga yung pera dahil nga sa ngayon, kapag nakakain tayo ng mga masasarap, hindi na pwede dahil nandiyan na si cholesterol, nandiyan na sa uric, nandiyan na si arthritis, nandiyan na si sugar, nandiyan na si high blood. 'Di ba? Hindi na natin makakain lahat kung anong gusto natin, lalo pa kapag hindi matigas yung ulo, talagang nakaka-diet at nakakatipid. Pero kapag matigas yung ulo, suplado, ay nako, nandiyan na talaga si complicated dahil napapasarap yung pagkain at nakakain kung anong gusto dahil nga may pera na. Madalas naririnig ko, minsan sinasabi ng ibang tao, yung mga kapitbahay namin, yung mga friend, at sasabihin, noon walang pera, gustong kumain ng mga masasarap, kahit anong gustong kainin, hindi natin maabot dahil nga wala tayong pera, ngayon na may pera na, may pambili, hindi naman natin makakain. Ay nako, yung na lang natin, yung hilig na lang natin at gawin nating habit yung pag-shopping kapag mayaman ka na. Charot. At magbakasyon kung saan-saan. 'Di ba? Yun na lang, life is too short. Or ibigay na lang natin sa mga taong naghihirap. Yun naman talaga din yung purpose ko. Bakit ako nagpa-vlog? Malay mo, someday, makasahod tayo at makatulong tayo sa mga taong naghihirap. At yun naman din yung natin, hangad sa buhay na makatulong tayo dahil na-experience natin kung ano yung hirap na pinagdaanan nila. Kailangan natin maging masaya sa buhay at magpasaya. Sabi nga nila, life is too short, kaya happy-happy lang sa buhay. Huwag dibdibin yung mga pangyayari sa buhay. Kung naghirap ka man or nasaktan ka, kung anong meron ka ngayon. So, happy-happy lang ta. Kay hindi natin alam yung takbo ng panahon. Minsan nasa ibaba tayo, minsan nasa itaas naman tayo. Ang importante na experience natin kung ano yung
kumbaga, kung ano yung buhay-buhay, kung bakit andito tayo sa mundong ginagalawan natin dahil kung naghihirap ka man, hindi ka lang nag-iisa. Kung mayaman ka, hindi ka rin nag-iisa. So, go lang. Happy lang. Kaya mga katamheart, please subscribe and share and comment. Mas maigi at makatulong ka sa aming vlog. I-share ang aming vlog mga guys. So, huwag kalimutan mag-subscribe. Yun lang po para makatulong tayo dito sa mga taong higit na ngailangan ng tulong at hindi naman tayo pare-pareho ng buhay. Noon sa ibaba naman tayo. Ngayon ay nasa taas na tayo. So, walang imposible sa buhay. Kapag magtrabaho lang, magtiyaga sa buhay at darating ang araw ay ikaw naman ang nasa taas. Yung nasa taas, nasa baba naman. Charot, wag naman sana. Bye mga katamheart. God bless all.